kasi, grabe naman talaga nakikita nating mga content na bago sa social media, lalo na sa TikTok. Kaya meron tayong bagong segment na tatawagin nating TikTok About It. Pag-uusapan natin ang mga TikTok contents na nakaka-amaze, nakakagulat, nakakatakot, o minsan nakakakilig. Math, girls, may bawa na din ako agad dyan. Agad-agad? Agad-agad. Siyempre ready. Ito napanood ko kasi ang isang video sa TikTok kung saan ipinakita ang longest limousine. Panoorin na muna natin ito. Dream mo bang makasakay sa limousine? As the longest limousine in the world, ito ang the American Dream Limousine na nakakuha ng record as the world's longest car noong 2003. May haba itong 30.45 meters o 100 feet at kaya nitong magsakay ng 75 katao. Pero wait, there's more. Alam niyo bang may pool din ito? At ito pa, sa sobrang spacious nito, pwedeng mag-land ang helicopter dito. Ikaw, Kada, sasakay ka ba sa the American Dream? Let's TikTok about it. Wow! O nakita nyo yun? Nabilang nyo ba kung ilan yung gulong ng limousine? Mas matindi pa sa 10-wheeler truck. Ganun kahaba ang limousine na yan. As a matter of fact, pwedeng mag-landing ang isang helicopter sa likod nito at meron pa siyang pool sa And likod. golf! Favorite Gusto ng ko nga asawa May mo. putting green. Yes. Love it. Oo. Ngayon, ang tanong, nakasakay na ba kayo sa isang limousine? Hindi pa. Hindi pa? Ever? Kahit yung nirentahan lang, tapos Iniisip sinakyan ko. ninyo para sa prom date, ganon. Mama P, yung prom namin, nakaano lang kami nun kasi nga nag-aral ako government school. So, dyan lang yung prom namin. Kasi doon, as a matter of fact, doon ka lang talaga makakasakay sa isang limousine. Parang kaya nga, parang wala pa ako experience. Wala pa. But would you want to ride one? Oo naman. Oo. Bakit? I would want. Gusto ko makita yung loob, tapos gusto ko malaman, maluwag ba talaga, comfy ba talaga yung seat, malamig. Aha. Pero usually kasi, ikaw, amiga, nakasakay ka na. Di ba usually ang isang limousine, ilan ang mga sakay? Siguro at most, mga 8 or pushing it, 10 payatot na mga tao. Pero ang experience ko dyan, it's so hard to get in and to get out with the standard limousine na 10 lamang ang laman. Paano pa kaya to na Ito pa. 75 na katao ang laman ng isang limousine? At doon sa harap yung door. Sakit na Kaya- siguro nung likod, no? Di ba? Kung parang iano mo na lang, kung hindi mo ma-picture, i-picture nyo na lang ang isang, pag sumasakay tayo ng jeep, di ba ayaw natin dun sa pinakaloob kasi mahirap pumasok. Gusto natin dun sa bukana. Tama. Ito, mababa pa yung kotse, tapos 74 people pa yung dadaanan mo. Or i-divide mo at 30-something, 34 people. Medyo masakit sa likod. Ano, Mama P, parang siya aeroplano na nakayuko the entire time. Di ba yung aeroplano may 200 passengers, pero pwede ka gumalaw sa loob. Ito kasi hindi eh. Pero kung Tingnan mo. ako sasakay dyan, doon ako sa pool. Ay, Para doon sa wala likod akong na lang. kagaw at walang yukuan. Pero alam mo, Ayan. magandang tanungin dyan kasi feeling ko alam na alam niya yan eh. Kasi sa kanya sasakyan yan, si Long Mejia. Ah! Wow, Have. Nagtatlong sa kanya. I like your joke. Oo. At saka sa dami ng gulong ng limousine na yan, tapos ang dami niyang features, for sure mabigat yan at for sure malakas siya sa gas. Tsaka paano yung pagliko niya, no? Sobrang Oo nga. dapat tansyado mo talaga yung pagliko, no? At hindi lang yun, ang parking. Saan ka magpa-park? Buong kalsada. Grabe, yung door niya, tingnan nyo. Grabe, oh. Galing. Ayun. Parang red carpet. Kaya maganda siyang panoorin, pero hindi ko alam kung magugustuhan ko talaga siyang gamitin. Yan ang tanong, magugustuhan ba ni Verhel? Driver ko, malamang hindi. Ayaw lang sa malaking kotse. Kaya, ayan, nakakatuwa siyang panoorin, pero maybe hindi siya masyado maganda gamitin. True. True. Kung kayo ba mga kada, mag-comment oo na nga. kayo dyan kung Comment. anong Oo. ano nyo dyan. Meron ba kayong Iniisip. experience using a limousine? Kailan nyo ba ito ginamit?
At naging maganda ba ang karanasan ninyo? I-comment na po sa aming mga social media account. At habang naghihintay kami ng mga comments at experiences ninyo, eto naman ang susunod na TikTok video na baon ko. Kung may pinakamahabang limo, meron naman pinakamaliit na eroplano. Baka kasya dyan yung limo. Baka kasya yan sa limo. Sige nga, tingnan natin. Panoorin natin to. It's a plane. No, it's a cricket. Ito ang smallest airplane in the world, ang cricket. May habang 3.9 meters ang eroplanong ito at taas na 1.2 meters. Mas maliit pa sa isang kotse. Pero mga kada, small but terrible ang the cricket. Kaya nitong lumipad sa taas na 4,600 meters sa distansyang 800 kilometers. Kaya nitong magsakay ng 180 kilograms. Kailangan lang ng ilang araw na training para mapalipad ang eroplano. Hindi na rin kailangan ng lisensya. O di ba? Iwas traffic. Ikaw kada, sasakay ka ba sa the cricket? Let's TikTok about it. Okay, now, let's TikTok about it. Kayo, amiga, Eva, mga kada squad, kayo ba sasakay kayo dyan? Bakit naman? Delikado, hindi kasya. Ako kasi hindi ako. Hindi si kasya kasi 1.2 meters lamang ang taas niya. Paano yung mga matatangkad? Sakit ng paa ko dyan. Kasya ka kaya doon? Emma, baka nakaganon ka. Nakaganito na, tas yung legs ko, hindi ko pa alam kung paano iganon. Ito Yung nga pa. lang sa plane ang hirap na. Tapos yung sa likod mo pa ng plane, gaganon pa yung upuan. Yun, disadvantage. Ano mang advantage niyan? O, sabi niya, it only takes a few days para matutunan mo tong paliparin. Ano pang advantage? Hindi kailangan ng lisensya, ng special license para ito ay paliparin. Ang disadvantage, paano kung sino-sino na lang ang magpapalapad dito at Oo nga, anong nakakatakot. klaseng aerial regulations ang kailangan sundin para dito. Baka mamaya sa ere naman sila magbanggaan, di ba? I would like to experience, pero parang ang hirap kasi mag-isa ka lang, no? Wala kang kasama. Wala kang kausap. Gusto mong ganon? Pero wala kang traffic, Emma. Yun ang maganda. Oo, Layo diba? pa naman ang pinanggagaling. Pwede kang from Pampanga, lilipad ka para magkada umaga. Tapos ano, Maybe in a few minutes time. Mga 9:50 ako alis ng Pampanga. iba naman ang ako yung may tanong ako naman. Oh, yes. Magkano kaya yon? Oo nga. Diba? Mahal ba siya? Actually, it seems like this is the trend of people of mobility in the future. Kasi I na feel nagpunta so. ako sa Japan, dun sa Japan Mobility Show, puro ganyan na ang pinapakita ng mga car manufacturers. Hindi na sila, nagko-concentrate pa rin sila syempre sa mga land vehicles, pero marami na rin silang individual flight vehicles na isino-showcase at imina-market. At pinapromise for the future. din sa Dubai na mag-i-start na daw yun by 2024. Talaga? Yes. This year. Yeah, Pero- mga flying taxis Ayun. sa Dubai. Ang Mag-start. mahirap lang dito sa small na plane na to, yung hangin. Correct. Diba? Tayo nga pag sumakay tayong aeroplano, yun malaki na pero pag mahangin, diba? True. Turbulence. Wow. Kaya medyo Medyo kailangan pa delikado. talagang pag-aralan na mabuti para hindi naman tayo sa ere pa magkaroon ng mga collision courses. Eto naman ang baon ko. Isang lugar po sa China, sa Chongqing City. Bakit nga ba tinaguran itong pinakakakaibang syudad? Panoorin po natin to. Welcome to the Electricity City of China, ang Chongqing City. Sino ba naman ang hindi maa-amaze sa napakagandang skyline ng Chongqing, especially during nighttime? Pero ang pinakadinadayo sa Electricity City ang shopping center na ito. Sa unang tingin kasi, para ka lang nasa regular shopping center, pero nasa 22nd floor ka pala ng isang building. Sa Chongqing City rin makikita ang train station na dumadaan sa mga condominiums. Pero kung nature lover ka naman at mahilig sa tahimik na lugar, don't worry, there's a place for you in Chongqing City. Perfect din kasing mag-river cruise dahil katabi nito ang Yangtze River. Ang sayang mag-sightseeing! Ikaw kada, gusto mo bang mag-tour sa Chongqing City? Let's TikTok about it! So now let's TikTok
about it. Kayo ba mga girls, nakapunta na kayo sa China? Yes. Oh, saka nagpunta, Emma? Shanghai for the fashion show. Aha. Ay, masarap daw Iba yun, Baby Carl. Iba yung Shanghai na yun. Kumain ka ba ng lumpia doon? Hindi, wala nga doon. Anong mga impressions mo about Shanghai? Actually, malamig kasi nung time na nagpunta, kaya more on work lang and hotel lang pinuntahan namin. Tapos more on, sa food also, yung mga exotic food nila. Oo, actually nagpunta rin ako ng Shanghai thinking na makakakain ako ng mga Chinese food na yung kind of Chinese food na alam natin, na pamilyar sa atin dito sa commercialized Pilipinas, type. pero hindi. Iba. Iba pala ang Shanghainese cuisine. Pero ang napansin ko rin sa kanila, very modern din sila. Parang itong Chongqing city na ito. Pero unlike this city, ang Shanghai naman, kung hindi ka papanik ng mga tall buildings nila doon, ay hindi ka matatakot kung afraid of heights ka. Ito kasing city na ito is 22 stories high. So all the malls are 22 stories high, the condominiums are 22 stories high. Restaurants, oo, pero napakaganda nga naman. Napakaganda siyang bisitahin. True. Ikaw, amiga, have you ever been? I lived in China for 6 months, in Shanghai, and then in Guangzhou. Oo. And I haven't seen something like that. First time ko makita to sa TikTok lang talaga. Pero I wonder kung gaano katagal nila na-build to at kung gaano katagal din itong city na to kasi kakaiba siya. I haven't seen something like that. At saka ang ganda, it's right beside the Yangtze River. Oo nga. Isa sa mga Napakaganda. pinakamalaking river sa Pwede mundo. mag-river cruise. Oo, kaya mabuti na lamang, baka hindi tayo makarating dyan, pinapakita ng ating mga kadal sa kanilang mga posts sa TikTok Tama. ang mga kakaibang mga lugar na katulad niyan. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!